Bago natin ipagpatuloy, shoutout muna sa ating mga masugid na taga-subaybay, Paterno Ducay, Tutoy Roblox, Abet Batista, at Charlie Carillo, maraming salamat po sa inyo. Kabanata 2971. Malamig ang ekspresyon ni Julian habang nakatayo sa harap ng kanyang mga tauhan. Sa mismong harapan niya, nakatayo ang isang lalaki habang naka-cross arms at naka-poker face. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Harvey. Ang mga mata ni Julian ay kumislap sa takot nang makita niya ang mukha ni Harvey. Kung tutuusin, ito ang taong nagtapon sa kanya ng diretsyo sa impyerno. Kung hindi siya binigyan ni Marcel ng isa pang pagkakataon ng St. Reese ng York, ay maaaring hindi na muling magkaroon ng pagkakataon si Julian na pamunuan muli ang kanyang hukbo. Ito na ang pagkakataon ni Julian na makabangon muli. Kung matagumpay niyang natapos ang kanyang misyon, naniniwala siyang magkakaroon siya ng karapatang kunin ang posisyon bilang pinuno ng pamilya. Kahit na ang kasalukuyang sitwasyon ay walang kinalaman dito. Pagtalikod kay Harvey, tinuon ni Julian ang mga mata sa gusaling hindi kalayuan sa kanya. Ang mga gusali ay napakalapit kay Harvey at sa iba pang mga gwardya, wala pang 1 milya ang layo nila. Dahil si Harvey at ang iba ay umakyat mula sa likod ng bundok, ang mga panlabas na pader ay ganap na walang silbi laban sa kanila. Kahit na ang Shindanwei ay hindi umaasa sa sinuman na ipagsapalaran ang lahat at umakyat sa isla mula sa bangin. O sa halip, ang kanilang base ay hindi pa inaatake mula nang itatag ang Shindanwei daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang kanilang bulag na pananampalataya ay nagpaisip sa kanila na walang maglalakas loob na sasalakayin sila. Kaya naman hindi man lang nila pinansin ang panganib na tumatagos sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Mas kaunti ang mga gwardya na nagbabantay dito kumpara sa mga nagpapatrolya sa harapan. Kahit na ang mga infrared lamp ay iniskan ang kapaligiran ng mas mabagal kaysa sa inaasahan. Dapat alam mo na ang tungkol sa misyon natin ngayon, Sir York. Huminga ng malalim si Julian at pinikit ang mga mata. Nandito tayo para hulihin ang dating pinuno ng isang organisasyon, si Rin. Ayon sa aming impormasyon, siya ang dahilan ng insidente 10 taon na ang nakararaan. Kung makukuha natin ito, malalaman natin ng eksakto kung ano ang nangyari 10 taon na ang nakalilipas. Tahimik na sinulyapan ni Harvey si Julian bago tumawa ng mahina. Bobo ka ba? Iyon ang iyong misyon, hindi sa akin. Nandito ako para pigilan si Rin na mamatay dahil sa kasawian. To put it simply, I'm just a supervisor, got it? Ikaw ang gumagawa ng lahat ng gawain dito. Namilog ang mga mata ni Julian sa gulat nang marinig ang mga sinabi ni Harvey. So sa tingin mo may kinalaman ang aming bahay sa insidente 10 years ago? Wala sa akin ang huling say. We need solid evidence, kalmado pa ring sagot ni Harvey. Pero kung mamamatay talaga si Rin sa kamay mo, siguradong paghihinalaan kitang sinira mo ang ebidensya. Kaya naman, kung wala kang kinalaman sa nangyari, I suggest you keep Rin safe. Anyway, naniniwala ako na may pagkakataon ka ring bumangon. Nagningning ang mga mata ni Julian dahil doon. Ito ang dahilan kung bakit handa siyang makipagsapalaran ng labi sa mga tagapangalaga ng York. Kung mapapatunayan niya na walang kinalaman ang ikatlong bahay sa nangyari 10 taon na ang nakararaan. At kung makagagawa siya ng malaking kontribusyon, magkakaroon siya ng pagkakataong umangat sa kapangyarihan. Kung hindi yun ang problema, bakit tinanggap ni Julian ang misyong ito sa ilalim ng ganoong mga kalagayan? Kahit ganoon ay hindi pa rin niya maintindihan kung bakit napunta rito si Harvey. Saglit niyang pinaningkitan si Harvey bago sinabing tahimik, "Be honest, Sir York. Masyado kang konektado sa mga York ng Hong Kong, at ikaw ay itinuturing bilang isang kamag-anak. Ngunit ano ang kinalaman ng salungatan sa loob ng pamilya sa iyo? Bakit ka kasali? Sinusubukan mo bang itaas ang iyong ranggo sa pamilya tulad ng sabi ng lahat?" "Itaas ang aking ranggo," tumawa si Harvey. "Walang halaga sa akin ang tronong pinagnanasaan mo. Wala akong pakialam kung maniwala ka man o hindi. Nasangkot lang ako dahil ang bagay na ito ay maaaring makaapekto sa kaligtasan ng mga tao ng bansa H sa kabuuan.
Basta ang taong nakaupo sa taas ay makakagarantiya ng seguridad ng bansa. Wala akong pakialam kung si Vince, Queenie, o ikaw ang gumawa nito. Baka hindi mo naiintindihan ang mga sinasabi ko ngayon. Pero maiintindihan mo kapag nasa taas ka na. Tinapik ni Harvey ang balikat ni Julian na may malalim na tingin. Sige, sapat na ang usapan. Gawin na natin ito. Wala na tayong masyadong oras. Mahuhuli na tayo kapag sumikat na ang araw. Sumenya si Harvey pagkatapos niyang magsalita. Ang mga elite mula sa Dragon Palace ay kumalat mula sa karamihan ng tao sa likod niya. Si Yona ang nangunguna sa pag-atake. Walang nakaisip na dadalhin ni Harvey ang Dragon Palace dito. Gayunpaman, natural lang iyon. Ang Dragon Palace ay palaging ang pundasyon ng Country H para sa pagharap sa mga panlabas na gawain. Iba ang operasyon nila kumpara sa Dragon Cell at Longmen. Ang Dragon Palace ang pinakamalakas pagdating sa pakikipaglaban sa mga puwersang nasa labas. Pinagmamasdan nina Harvey at Julian ang mga napiling elite ng Dragon Palace na dumula sa kadiliman sa ilalim ng pamumuno ni Yona. Isang saglit lang, nasa likod na sila ng pader sa likod. Nagsimulang bumagsak ang mga bangkay sa lupa kaliwat kanan matapos ang mga palaso. Ito ay magiging napakahirap sabihin maliban kung ang isa ay tumingin na talagang malapit. Ang mga titig ni Julian ay puno ng nag-aalab na pagnanasa habang pinagmamasdan ang kabuuan nito. Gaya ng inaasahan mula sa isa sa mga haligi ng bansa H. Kahit naganap ng nakontrol ni Harvey ang Dragon Palace, ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay nakakatakot pa rin gaya ng dati. Hindi maintindihan ni Julian kung paano nakuha ni Harvey ang lahat ng kapangyarihang ito sa napakaikling panahon. Buti na lang at hindi kaaway ng pamilya si Harvey. Kung hindi yun ang kaso, ang mga Yorks ng Hong Kong ay nasa isang malagim na sitwasyon mula sa sandaling lumitaw si Harvey. Go! Huminga ng malalim si Julian at inutusan ang kanyang mga tauhan na kumilos. 300 York Guards ang sumugod. Bumuo sila ng isang linya at sumugod patungo sa mga gusali sa dilim ng gabi, na sinamahan ng nakakatakot na lamig. Puff, puff, puff. Minsan ay maririnig ang mga mahinang tunog sa loob ng gusali. Ang mga elite ng Shindanwei ay napagtanto na may mali at agad na pinatay sa sandaling sila ay nagkamalay. Ang Shindanwei ay walang paraan upang maiwasan ito, dahil ang mga tauhan ng York sa Hong Kong ay matagal nang naghanda para sa ganoong misyon noong una. Matapos makitungo sa mga tao sa labas, si Harvey at ang iba ay nagtungo na sa gitna ng isla kung saan nagtitipon ang mga sinaunang gusali. Nasa harap mismo ang isang sinaunang stone tablet na may mga sulat sa island country. Biglang nagising ang dalawang tagapagsalita na naka-cross-legged sa harap ng tablet. Sino ka? Ano ang ginagawa niyo dito? Ang dalawang mabangis na eskrimador ay likas na tumayo, ang kanilang mga mukha ay mabangis. Bago pa man sila makapag-react ay humakbang na pasulong si Harvey at winigiway ang kanyang kamay. Isang malakas na sampal ang tumunog, at ang eskrimador ay agad na pinalipad. Nang muli silang bumagsak sa lupa, halos hindi na sila makahinga. Ang isang simpleng sampal sa mukha ay sapat na para maging walang silbi itong mga hari ng sandata. Ang napakalaking lakas ni Harvey ay ginawang malinaw. Nanliit ang mga mata ni Julian matapos makita ang nangyayari sa harapan niya. Walang intensyon si Harvey na magpabagal, at nagpatuloy siya sa pag-usad habang hinahawan ang daan para kay Julian. Maraming eskrimador ng Shindanwei ang lumitaw matapos marinig ang kaguluhan. Ngunit bago pa man sila makapaglabas ng kanilang mga espada, lumitaw na sa kanilang harapan si Harvey at pinalipad silang lahat na may isang malakas na sampal sa kanilang mga mukha. Mabilis na umabanti si Harvey. Alam niya kung bakit siya nandito, para kay Rin. Hindi si Rin ang pangunahing figure ng Shindanwei. Kung hindi, baka isa lang siya sa mga alipin ni Akio. Ngunit kung nagawa niyang makawala, napakahirap na mahanap siya muli. Bukod dito, ito ang pangunahing kampo ni Akio. Makabubuting kumilos ng mabilis sa isang lugar na binabantayan ng isang sword saint. Kung hindi, malamang napalibutan ng mga taga-isla ang lugar kasama ang kanilang pinakamahusay na mga tao sa lalong madaling panahon.
Nanatiling walang emosyon si Harvey habang nangunguna siya sa sobrang pagmamadali, na ipinapakita ang kanyang nakakatakot na lakas sa proseso. Anuman ang sinabi niya kay Julian, hindi lang siya nagmamasid. Bakas lang sa mata ni Julian ang takot nang makita si Harvey. Sa wakas, ang takot ay napalitan ng pagpapahayag ng pagkamangha. Kalmadong sumugod si Harvey bago makarating sa sinaunang templo. "Sino ka?" Inilabas ng isang lalaking nakasuot ng robe ang kanyang 8 king weapons nang makita niya si Harvey. Tila nasa 30 anyos na siya at kasing putla ng nyebe ang kanyang mukha. Nang magsalita siya, isang hindi masabi na lamig ang maramdaman mula sa kanyang tono, na nagpapakita ng kanyang pambihirang lakas sa parehong oras. Kahit na hindi siya ang Diyos ng digmaan, malamang na hindi siya masyadong malayo sa kanyang titulo. "Sumpain ka, wala akong pakialam kung sino ka. Hindi ka pinapayagang pumasok sa punong tanggapan ng Shindanwei. Ngayong nandito ka, pupugutan kita ng ulo." Malamig na ngumiti ang nakadamit na lalaki bago naglabas ng layuning pagpatay na pumuno sa buong lugar. "Nandito ba si Akio?" tanong ni Harvey na mahinahon ang tono. "Kung gayon, papuntahin ang bastard dito ngayon din. How dare you call master's name as you please?" Nag-iba ang mukha ng nakadamit na lalaki habang pinagmamasdan niyang mabuti si Harvey. "Ikaw si Harvey York. Go! Patayin siya ngayon din." Agad namang utos ng lalaki matapos makilala si Harvey. Sayang at huli na. Bahagyang niyugyug ni Harvey ang kanyang katawan bago sumugod pa sulong. Ang 8 Kings of Arms ay humagulgol sa sakit, at hindi man lang nila mailabas ang kanilang mga espada bago sila pinalipad. Ang kanilang mga buta sa mukha ay dumudugo ng husto habang sila ay lumapag muli sa lupa, lahat ay hindi na makabangon. Napalitan ng takot ang ekspresyon ng lalaking nakadamit. Sinubukan niyang tumakbo palayo, ngunit napakabagal niya. Bumungad sa kanya si Harvey at itinapat ang likod ng palad sa mukha. Isang malakas na palekpak ang umalangaw, at ang lalaki ay agad na binagsak sa lupa bago nawalan ng malay sa isang iglap. Nagdilim ang mukha ni Julian nang makita ang nangyayari. Bago pa siya makapagsalita, sinipan na ni Harvey ang pinto ng templo pababa. Namuo ang mga anino sa paligid ng lugar, na nagpapakita ng ilang ninjas na sumusulong kay Harvey at sa iba pa. Hinaway ni Julian ang kanyang kamay at inilabas ang kanyang baril. Walang pag-aalinlangan, agad niyang hinayla ang gatilyo at pinaputukan sila. Gayunpaman, ang mga bala ay ganap na walang silbi laban sa mga ninja. Hindi lang lahat sila nakaligtaan, ginawa lang nitong mas matindi ang lugar kaysa sa nararapat. "Bastos! Damn ninjas!" Nakakatakot ang ekspresyon ni Julian habang mabilis niyang ni-reload ang kanyang sandata. Kasabay ng pagtulo ng malamig na pawis sa kanyang likod. Siya ay medyo may karanasan sa digmaan, at hindi siya susuko kapag nakikipaglaban sa isang matigas na kalaban. Ganunpaman, nakaramdam siya ng hindi maipaliwanag na takot nang makita ang eksenang nasa harapan niya. May pakiramdam siya na kung hindi siya sumama kay Harvey, dapat ay namatay na siya bago pa man siya nakarating dito. Kahit na may elemento ng sorpresa, hindi niya magagawang talunin ang Shindanwei. Pagkatapos ng lahat, ang punong tanggapan ng maalamat na martial arts training ground ay hindi lamang para sa palabas. Akmang hahakbang pasulong si Julian, isang matalim na tingin ang biglang sumilay sa kanyang ulo. Isang ninja ang lumitaw nang wala sa oras at itinutok ang kanyang espada kay Julian. Ang pag-atake ay brutal. Kung dama po ang hampas, agad na babagsak sa lupa si Julian sa isang iglap. Wala nang panahon si Julian para mag-react sa sitwasyon. Nakatingin lang siya habang gumagalaw ang espada patungo sa kanya. Sa sandaling ito, isang kamay ang umabot sa gilid at hinawakan ang ninja sa leeg, itinapon siya sa isang tabi. Ang ninja ay lumipad ng 40 talampakan sa himpapawid bago muling naglaho sa kadiliman. Napabuntong hininga si Julian, mabilis niyang sinulyapan si Harvey bago nakahinga ng maluwag. "Utang ko sa iyo ang aking buhay, Sir York. Hindi ngayon ang oras. We'll talk about it after this," mahinahong sabi ni Harvey. Mas maraming ninja ang lumitaw at nawala nang wala sa oras, na para bang sila ay kumikislap na mga ilaw.
Naging panik ang ekspresyon ni Julian nang makita ang mga ninja na papalapit sa kanya. Pakiramdam niya ay pinagmumultuhan siya ng isang aktwal na multo ng mga sandaling iyon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2995. Tama na ang pangdadaya. Sigaw ni Harvey na ikinapikit ng mga mata. Kinuha niya ang baril ni Julian, inalis ang safety lock, at pagkatapos ay hinayla ang gatilyo sa ulo ng mga kaaway. Bang, bang, bang. Ang mga bala na lumilipad kung saan-saan. Pagkatapos ay lumitaw ang isang ninja sa kisame, mukhang nalilito. May pulang tuldok sa kanyang noo nang bumagsak siya sa lupa. Habang umaagos ang dugo kung saan-saan, mabilis na hinayla ni Harvey ang gatilyo sa likod niya. Isa pang ninja na nagtangkang sumilip sa kanya ay nahulog sa lupa. Bago pa man makapag-react ang ibang ninja, nagpatuloy si Harvey sa paghila ng gatilyo ng walang tigil, pinapatay ang bawat ninja na dumarating sa kanya. Bang! Napatingin sa kanya ang mga ninja na may gulat at hindi makapaniwalang mga mukha bago sila binaril. Lahat sila ay agad na pinatay nang hindi man lang pinagpawisan si Harvey. Casual na ibinalik ni Harvey ang baril kay Julian bago humakbang pasulong. Bang! Ang sobrang marangyang mukhang gate sa loob ng shrine ay pinalipad sa isang sipa. Agad na naputol ang pinto sa kalahati. Nakita ang mga kislap ng liwanag na gumagalaw sa hangin. Tumayo si Akio, na may hawak na espada. Ang pagpatay sa layunin ay maaaring madama mula sa loob ng silid. Sino ang nang-ahas na labagin ang sagradong lugar ng Shindanwei? May death wish ka ba? Sabi ko sa'yo pupuntahan kita. Akio, sabi ni Harvey. Harvey, agad na nagbago ang ekspresyon ni Akio. Mabilis niyang pinilit ang isang ngiti sa kanyang labi maya-maya. Kung hindi si Sir York mismo, ang bastos ko, I would have got all these pointless things para batiin ka ng maayos kung tinawagan mo ako kanina. Hindi sila magiging nakakahiya kung iyon ang kaso. Habang si Akio ay nagkunwaring nananangis sa sitwasyon, dahan-dahan siyang umatras. Nakipag-away siya kay Harvey noon, alam na alam niya kung gaano kahirap si Harvey. Ano ang dahilan kung bakit ka pumunta dito? Tanong ni Akio na sinalubong ng mga mata ni Harvey. May balak ka bang maghayganti? O sisirain mo ang punong tanggapan ng Shindanwei? Tahimik na pinindot ni Akio ang isang buton sa kanyang manggas, habang nanatiling napakakalma. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Akio, sabi ni Harvey. Ibigay mo sa akin si Rin, at bibigyan kita ng pagkakataong makatakas. Rin, natigilan si Akio. Bigla siyang may naisip bago sumili ang pagsimangot sa mukha niya. Sabi mo nandito ka dahil sa kanya. Oo dahil sa kanya, mahinahong sagot ni Harvey. Ang Yorks ng Hong Kong ay may ilang mga katanungan para sa kanya. Bibigyan kita ng pagkakataon kung ibibigay mo ito. Kung hindi, kailangan ko munang patayin ka. Dahan-daang nagtaas ng kilay si Akio bago ipinakita kay Harvey ang isang mahinang ngiti. Kung ganoon ang kaso, dapat kong sabihin sa iyo na si Rin. Mariin na ibinaba ni Akio ang kanyang boses sa kanyang mga kakampi. Humakbang si Harvey para marinig niya ng mabuti si Akio at agad na inilabas ni Akio ang kanyang mahabang espada. Walang pag-aalinlangan, naglaslas siya para sa gantimpala. Isang brutal at mapagpasyang pag-atake. Kitang-kita ni Harvey ang lamig na dumadaloy sa kanyang mga mata. Ang laslas ay napuno ng layunin ng pagpatay, na para bang isang demonyo mula sa impyerno ang nagsagawa ng hampas. Ang Sword Saint ng Shindanwei ay hindi isang pamagat para lamang sa palabas. May kapangyarihan talaga si Akio ng God of War. Sa isang saglit lang ay patungo na kay Harvey ang laslas. Pinitik ni Harvey ang kanyang mga daliri habang siya ay likas na umatras. Klang! Umalangaw-ngaw ang malalakas na ingay sa buong venue nang magkasagupaan ang magkabilang panig. Isang alon ng hangin ang umaban, na nagpa-atras kay Harvey ng ilang hakbang. Kahit na hindi minamaliit ni Harvey si Akio, hindi niya inaasahan na ang lakas ni Akio ay magiging mas matindi kaysa dati.
Mas lalo pang sinanay ni Akio ang sarili pagkatapos ng kanyang naunang pagkatalo. Tiyak na naabot niya ang mas mataas na taas. Walang pag-aalinlangan, pinulot ni Harvey ang espada mula sa lupa at umiling. Nagsanay ka ng husto, Akio, pero walang ibig sabihin iyon sa akin. Kahit na ang isang Pick War God ay hindi makakagawa ng marami laban sa akin. Ganoon ba? Subukan mo ito para sa akin, kung gayon. Binigyan ni Akio si Harvey ng masamang tingin. Hindi niya inasahan na ang galaw na matagal na niyang pinagpraktisan ay makaligtaan sa isang napakahalagang sandali. Sa puntong ito, alam niyang wala nang babalikan. Simula nang nilusob siya ni Harvey dito kasama si Julian, ibig sabihin ay fully prepared na ang una. Kinalma ni Akio ang sarili bago nagpakawala ng galit na sigaw. Muli, binilisan niya ang pag-atake kay Harvey. Klang, klang, klang. Si Akio ay mas mabilis kaysa dati. 18 kumpletong slash ang pinakawalan ng wala sa oras. Ang lahat ng mga laslas na iyon ay may makapangyarihang aura, na para bang si Akio ay ganap na handa na ipagsapalaran ang lahat sa kanyang mga pag-atake. Ibinaba ni Harvey ang kanyang braso at hinarangan ang bawat laslas gamit ang espada sa kanyang kamay. Hindi pa nagmamadali si Harvey na patayin si Akio. Parang may mali. Sa paghusga mula sa personalidad ni Akio, hindi niya protektahan ang mga tagalabas ng buong lakas. Kadalasan, tatakas siya pagkatapos ibenta si Rin. Bang, bang, bang. Mabibilis na putok ng baril at nagngangalit na mga yabag mula sa labas. Ilang sulyap sa labas si Julian bago balisang tumalikod. Dumating na ang mga tao sa labas. Wala na tayong masyadong oras. Kumunot ang noo ni Harvey. Ito ay isang ambush. Malinaw, hindi sila nagdala ng maraming tao kumpara sa Shindanwei. Kung ang mga elite ng Shindanwei ay natauhan at gumanti, si Harvey at ang iba pa ay nasa matinding problema. I am really sorry, Sir York, ngumiti si Akio. Nakaipon na ako ng reinforcements bago kita labanan. Malapit na, libu-libong miyembro ng Shindanwei ang magsisiksikan sa buong lugar. Alam kong malakas ka, at alam kong ikaw ay Diyos ng digmaan. Pero sumobra ka na. Ang iyong mga lalaki ay hindi maaaring lumapit sa aming mga numero. Dahil narito ka para manggulo sa aming punong tanggapan, wala akong nakikitang saysay na pumunta ka muli. Alam ni Akio na hindi niya magagawang talunin si Harvey ng mag-isa, ngunit ayos lang kung makakatagal siya hanggang sa dumating ang mga reinforcement. Masyado kang masalita. Ang mga eksperto ay hindi tumatakbo ang kanilang mga bibig. Isang hakbang pasulong si Harvey at sa isang iglap ay ibinaba ang kanyang espada. Mabilis ang kanyang pag-indayog, naiwan si Akio na wala ng oras para makapag-react. Ibang-iba ang swordsmanship ni Harvey kumpara kay Akio. Ang mga pag-atake ay mabilis at nakamamatay. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Akio ang laslas. Natarante si Akio na kanina ay sobrang confident. Alam niya kung gaano kalakas ang atake ni Harvey. Bumubuhos ang malamig na pawis sa katawan ni Akio at napaungol siya sa galit, at pinilit ang sarili na bumunot ng kanyang espada at harangin ang pag-atake ni Harvey. Klang! Ang talam ni Harvey ay tumagos na parang isang maliwanag na ilaw. Isang malaking pagsabog ang bumungad kay Akio, at wala siyang pagkakataong protektahan ang sarili mula sa tila predictable na pag-atake. Hindi niya akalain na magiging ganito nakakamite ang simpleng slash ni Harvey. Nagulat si Akio. Hindi nagtagal ay napagtanto niya na ang pagpapakita ng kapangyarihan ni Harvey sa Hong Kong ay ang dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Napakalapit ni Harvey sa pag-iisa ng mga tao at kalikasan sa kanyang mga pambihirang kakayahan. Imposible. Kahit na nagsimula kang magsanay sa sinapupunan ng iyong ina, walang paraan na makakamit mo ang ganitong uri ng lakas. Kahit noong sinaunang panahon, ang Sword Saints ng Island Nations ay nasa pag-iisa at pagsasanay sa loob ng maraming taon. Galit na sigaw ni Akio. Nararamdaman niya ang hindi masabi na pressure, na sinundan ng amoy ng kamatayan mismo. Likas niyang iwinagayway ang kanyang espada bago sumugod muli. Klang! Isang maliwanag na liwanag ang makikita bago nilaslas ang espada ni Akio sa kalahati. Hindi.
Hindi mapigil ang nanginginig si Akio. Ang maalamat na Sword Saint ay napadpad sa lugar na may mukha na puno ng takot. Hindi mo ako mapapatay. Hindi mo kaya. Bulalas ni Akio na nakakatakot ang mukha. Mabilis siyang gamulong sa gilid. Pagsisisihan mo kung papatayin mo ako ngayon. Oh, ganoon ba? Humakbang si Harvey at itinutok ang kanyang espada sa noo ni Akio. Mayroon kang isang huling pagpipilian. Sabihin mo sa akin kung bakit hindi kita dapat patayin ngayon. Sana hindi ka mabaigo. May silbi ako sa iyo na buhay. Umubo si Akio bago nagpakita ng mapait na ngiti. Hinahanap mo si Rin, di ba? Ang pinuno ng kasawian mula 10 taon na ang nakakaraan, tama ba? Dapat nandito ka dahil sa anak ni Marcel. Si Harvey ay nag-iisip, ngunit ang ekspresyon ni Julian ay nagbago sa isang iglap matapos marinig ang mga salita ni Akio. Hindi niya inaasahan na magsasalita si Akio ng ganoong bagay. Kung tutuusin, ito ang pinakamalaking sikreto ng kanilang pamilya. Dapat mong malaman na hindi magandang malaman ang napakaraming bagay. Mawawalan ka lang ng buhay sa ganyan, mahinahong sabi ni Harvey. Kung hindi mo ako mabigyan ng patas na paliwanag, hindi na kailangan. Napabuntong hininga si Akio. Ako si Rin. Ano, ikaw ba si Rin? Natigilan si Julian. Isang malungkot na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha. Ikaw ang pinuno ng Shindanwei at isa sa pinakadakilang Sword Saint sa Island Country. Kumusta ka, pinuno ng kasawian? Mapait na tumawa si Akio. Kung hindi ako si Rin, paano ko malalaman kung bakit ka nandito? Inaasahan na ito ni Harvey, ngunit nahirapan pa rin siyang paniwalaan kahit na isiniwalat ni Akio ang kanyang pagkakakilanlan. Mabuti, kung ikaw talaga si Rin, tatanungin kita ng ilan sa mga tanong ko. Sa malamig na ekspresyon, nagtanong si Julian, ikaw ba ang pumatay sa anak ni Lord York? Naningkit ang mga mata ni Akio sa gulat. Julian York, tama ba? Anong gusto mong marinig? Oo o hindi. Bang! Walang pag-aalinlangan na hinatak ni Julian ang gatilyo sa braso ni Akio. Tumalsik ang dugo sa buong lupa. Napaungol lang si Akio pero walang sigaw na maririnig sa kanya. Siya ay natural na makaiwas sa mga bala, ngunit ito ay walang silbi. Walang aksyon si Harvey, ngunit nakatutok ang kanyang mga mata kay Akio. Kung kumilos si Akio ng 1 pulgada, mamamatay siya sa isang kakilakilabot na kamatayan. Mula nang ihayag ni Akio ang kanyang pagkakakilanlan, alam ni Harvey na hindi gustong mamatay ni Akio ng madali. Dahil kaunti na lang ang natitirang pag-asa, tiyak na ibibigay niya ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban para dito. Kaya pala hindi siya lumaban. Hindi sinubukan ni Harvey na pigilan si Julian. Gusto niyang makita kung ano ang sasabihin ng Sword Saint para iligtas ang sarili niyang balat sa pagkakataong ito. Itinaas ni Julian ang kanyang baril, galit na galit, pagkatapos ay lumakad ng ilang hakbang pasulong. Bakit ka pa nakikipaglaro ng ganitong oras? Damn you! Sigaw niya, inilagay ang kanyang baril sa noo ni Akio. Tumugon sa akin. Bahagyang ngumiti si Akio at ginalaw ang kamay niyang nasugatan. Sa totoo lang, hindi mahalaga ang sagot ko. Ang mahalaga lang ay kung paano mo gustong sagutin ko. Kung sa tingin mo ako ang may kasalanan, kailangan kong tanggapin ito kahit na sabihin kong hindi ako ang pumatay. Ngunit kung iba ang iniisip mo, iisipin mo na nagsisinungaling ako kahit na hindi. Kaya pala, bang! Hinatak ni Julian ang gatilyo sa kabilang braso ni Akio. Tumigil ka nga sa paligid. Sagutin mo ang tanong. Kung hindi, susunod na akong pupugutan ka ng ulo. Wala kaming oras para makipaglaro sa iyo. Nagkibit balikat si Akio. Kahit sa ganoong kadesperadong sitwasyon, sinubukan pa rin niyang patunayan ang kanyang halaga. Julian, nagpakita ka lang dito dahil sinusubukan mong patunayan ang iyong unang tahanan. Gusto mong malaman ni Mr. York na walang kinalaman ang bahay niyo sa nangyari 10 taon na ang nakalipas. Hindi kasali ang bahay niyo. Kaya pala gusto mo ang confession ko. Isang bagay ang masasabi ko sa iyo. Hiniling sa akin na mag-set up ng isang aksidente 10 taon na ang nakararaan para patayin ang anak ni Mr. York. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na hindi ko alam kung sino ang kumuha sa akin noong una? Naniniwala ka ba sa akin?
Natigilan si Julian sa sinabi ni Akio. Ikaw na masama. Paano mo hindi alam kung sino ang iyong amo? Sumisigaw siya. Paanong hindi mo malalaman na ikaw si Rin? Ikaw, sampal. Bago pa man umatake si Julian ay agad na iniwas ni Harvey ang kanyang palad sa ulo ni Akio dahilan para mawalan ng malay si Akio. Pagkatapos ay pinunasan ni Harvey ang kanyang mga kamay ng tissue. Hindi ngayon ang oras para tanungin siya. Magkakaroon tayo ng maraming oras kapag bumalik tayo sa Hong Kong. Sinusubukan lang niyang pigilan tayo. Ayos. Nabawi ni Julian ang kanyang pagkakalmado matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Nang ganap na napalibutan ng mga elite ng Shindanwei ang lugar, umatras na sina Harvey at Julian sa likod ng mga bundok kasama ang York Guard. Kasabay nito, ang bitag na inilatag noon ni Yona at ng kanyang mga tauhan ay magagamit ng mabuti. Habang nakatakas si Harvey at ang iba pa, agad na sumabog ang mga pampasabog. Nang magtipon ang Shindanwei sa paligid ng bangin, nakaalis na si Harvey at ang iba pa. Alas 7 ng umaga, sa Victoria Harbor Fishing Wharf. Wala masyadong tao ang nakikita dito sa umaga na ganyan. Nang makarating sa pampang ang itim na yate, walang nakapansin dito. Sa isang iglap umalis ang mga gwardiya ng York, na para bang hindi pa sila nakapunta rito noong una. Si Harvey, Julian, at Yona lang ang naiwan sa cabin. Parang nananaginip si Julian nang makita niya si Akio na itinapon sa isang sulok ng kwarto, mahigpit na nakagapos ang mga kamay. Nang matanggap niya ang misyon noong nakaraang gabi, hindi niya akalain na mahuhuli niya talaga ang salarin sa nangyari 10 taon na ang nakalipas mula sa island country. Safe to say, ang ikatlong bahay sa wakas ay may ipapakita kay Marcel. At least napatunayan na inosente sila. Sa wakas ay naramdaman ni Julian na maaari niyang pataasin ang kanyang sarili. Dahil gusto niyang umangat sa kapangyarihan, kailangan niyang makuha ang kanyang pwesto. Ang paghuli ng buhay kay Akio ay itinuturing na isang mahusay na tagumpay patungo sa kanyang layunin. Matapos huminga ng malalim, inabot ni Julian kay Harvey ang isang bote ng tubig. Alam kong may sama ng loob sa ating dalawa, Sir York. Pero never akong nagtanim ng galit sa'yo. In the contrary, I really admire you. Kung talagang hindi ka interesadong umakyat sa ranggo ng pamilya. Sa tingin ko magiging mabuting magkaibigan tayo. Siyempre medyo nalilito pa rin si Julian. Gusto niya talagang makipagkaibigan kay Harvey pero alam niya kung gaano talaga katakot si Harvey. Kung talagang interesado si Harvey na kunin ang Yorks ng Hong Kong, hindi na magkakaroon ng pagkakataon si Julian na makabalik. Samandal si Harvey sa sopa at mahinahong sumagot, I'm not the least bit interested in family. Pero gusto kong makitang magtagumpay si Queenie. Para sa akin, kung si Queenie ang kukuha ng posisyon, masisiguro niya na ang kanyang autoridad ay may baba ng maayos. Magiging mapayapa ang Hong Kong at Las Vegas para sa isa pang 10 taon. Siguro, kahit 20, ito lang ay higit pa sa sapat para sa akin. Kabanata 3000, naningkit ang mga mata ni Julian. Tapos, itinaas niya ang ulo niya. Ginoong York, paano kung sabihin ko sa iyo na masisiguro ko ang katatagan ng Hong Kong at Las Vegas kung magiging master ako? Ginagarantiya kung walang makakahawak sa lugar na ito. Ang Empire at ang Island State ay walang exception. May pagkakataon ba akong bumangon kung ganoon nga? Medyo na-curious si Harvey matapos makita ang masigasig na ekspresyon ni Julian. Ano ba ang naglakas loob mong sabihin yan? Ano ang nagpapalagay sa iyo na mayroon ka kung ano ang kinakailangan? Kahit si Vince, hindi rin naman siguro makakagawa ng ganoon. Kumunat ang noo ni Julian. Iba ako, mahilig magplano si Vince. Gusto niya lahat ay nasa ilalim ng kanyang kompletong kontrol. Kaya naman kailangan niya ng tulong mula sa mga puwersa sa labas. Ang sinumang magsalita laban dito ay madaling mapatahimik sa pamamagitan ng mga puwersang iyon. Ang kanyang pagtaas ay magiging sanhi ng pagbagsak ng Yorks ng Hong Kong kasama ng Hong Kong at Las Vegas. Ang mga bagay na hiniram ay palaging ibabalik sa ibang araw. Pero hindi ako ganon. Kung ako ang kukuha sa kanyang posisyon, hindi ako hihingi ng mabilis na paraan para kumuha ng kapangyarihan.
Dadalhin ko ito ng dahan-dahan at matatag. Hindi ito magiging mabilis, ngunit magkakaroon ako ng matatag na pundasyon. Ngumiti siya, nasa tamang direksyon ka, ngunit hindi ka gaanong maswerte. Mas mabilis si Queenie kaysa sayo. Malayo na rin siya sa iyo sa pagkakataong ito. Sa suporta ni Marcel, wala kang laban. Umubo si Julian. Hindi sapat, Mr. York. Si Queenie ay kahanga-hanga, ngunit sa huli siya ay isang babae lamang. Kahit na pansamantalang kunin niya ang posisyon ng master, pansamantalang solusyon lang siya para sa kay fourth uncle. Maliban na lang kung magagawa ni fourth uncle ang sarili niyang anak na kapalit niya. Talagang magkakaroon ng mas maraming problema kapag ipasa sa kanya ni fourth uncle ang kanyang awtoridad. Magagawa niya na madidelay, yun lang. Pero kung dadalhin mo ako dyan, o kumbonsihin mo si fourth uncle na ako na ang pumalit, baka malutas na niya ang lahat. Napatingin si Harvey kay Julian na nagtataka. Naging confident ka dahil sa isang tagumpay. Sa tingin mo ba ay handa ka na sa gawain? Sigurado ka ba? Paano ito? Kapag ba si Vince ang lumitaw sa harap mo, maaari mo bang sabihin sa kanya na ikaw ang pupwesto sa harap niya? Nanginginig ang mga mata ni Julian, na parang sinusubukan niyang timbangin ang kanyang mga interes. Pagkatapos, ibinaba niya ang buong baso ng alak. Pagkaraan ng mahabang sandali, umayos siya at sumigaw. Kung magpapakita si Vince ngayon, sasabihin ko sa kanya. Sasabihin ko sa kanya na hindi rin siya karapat-dapat na maging pinuno ng pamilya. Ako lang ang angkop na kandidato. Siyempre, kung handa kang suportahan ako. Kung gagawin mo, baka magkaroon ako ng pagkakataong lumaban. Malinaw na sinusubukan ni Julian na kunin at suportahan siya ni Harvey para labanan niya si Vince. Medyo nag-exaggerated ka dito. Bahagyang ngumiti si Harvey bago ipinikit ang mga mata sa isang bagay sa likuran niya. Since you're so confident sa sarili mo, bakit hindi mo nalang sabihin sa mukha ni Vince?